po na ng mga driver. Aloy po na mga driver mga pagod sa biyahe ba. Unang kinahanglan na mo og kuan. Kinahanglan na mo og good parking pagkatapos namin mag-drive kasi magpapahinga kami ng 10 oras pag sa Amerika. Tatanong kayo, bakit sinasama ko yung mga every videos ko, lagi ako may video, may mga pictures o mga kuha na magre-review ako. Kasi kasama to sa aking journey, kasama to sa aking everyday life na pag nasa biyahe, bakit kasama ko, laging nasa video ko, nasa shower ko, kasi kasama nga yun. Routine yun ng isang driver. Kaya huwag kayong magteka. Inosente lang yung nagtataka. Morning. How was your sleep? I'm from here. I gotta sleep Oh, for 30 you sleep at home? Yeah. That's very nice. Yeah. I'm going down to Salt Lake City. That's where we go all the time with these trailers and stuff. So, and then I'll probably be back Wednesday. Maybe take another 34-hour restart and start again. Just depends. That's good. I've been doing this for about 6 weeks for them. And it's pretty good. I make good money. It's good money? Yeah. I Nice. get 51 cents a mile. That ain't awful. So. Is that your truck? Company's truck? No. I don't know. I've been doing this off and on for almost 40 years. I don't know if that's a. I've never decided that's a winning proposition or not. You hear people say it's good, and then you hear people say it's bad. So, one thing about this company, since I'm from here, at least I get home at least once a week. That's good. Yeah, That's good. what I'm saying. Yeah. Dapat clear yung vision mo pag nasa interstate ka na. Omaha, dadaan ako dito, then papunta ako ng Kansas. 750. Nagtanong kung hindi ka makakapasok sa timbangan, magkakapinalty ka ba? Yeah. Pag nalagpasan mo yung timbangan, tapos wala ka namang drive-wise man tawag doon, yung pwede kang mag-divert or bypass ng open nga. Close siya, close. Kasi
Kasi yung ibang truck equipped siya ng DriveWise. So kahit bukas yung timbangan, tapos lalagay dito sa kanilang kwepo na bypass, diretso ka lang, hindi ka na papasok dito. Pero pag wala kang DriveWise, tapos ay hindi mo nakita yung timbangan na bukas pala, nilagpasan mo ganito, ito yung timbangan, no? Nilagpasan mo lang siya, ahabulin ka niyan, tapos magkakapinalty ka. Hindi ko lang alam dito sa US or sa Canada kung magkano ang penalty pag nilampasan mo yung timbangan, hindi ka pumasok. Okay, ito yung rest area. Tingnan mo tong mga truck stop. Tingnan mo tong mga rest area ng Amerika, di ba? May mga puno, may magandang palikuran, makakapagpahinga ka talaga ng maayos. Ayan, may nag-maintain pa ng damo nila. Ito yung maganda sa Amerika eh. Kaya sabi ko nga, kahit hindi ako taxpayer dito, nagtatax din pala ako dahil nga yung binibili ko mga pagkain, may kasamang tax yun. Pero yung sahod ko sa Canada na kinukuha, yun, pwede kang maggala ng aso mo. Napakaganda dito, sus ko po. Ayaw ko lang tumira ng Amerika. Ayaw ko lang. Ang problema nila dito yung healthcare nila. Sila yata nagbabayad or what, hindi ko alam. Washroom muna tayo, washroom. Ano? Ito lang yung wala sa Canada. Yung may nagsasabi na, meron yan sa 401. Well, sa 401 lang, malaki ang Canada. Dapat lahat ng mga provincial highway or yung mga main highway, merong mga ganitong mga rest area para naman sa mga travelers, no? Example, na-travel ka from Winnipeg to Calgary. So meron kayong matigilan na ganito na pwede kayong mag-picnic dyan, mag-lunch bago itutuloy yung biyahe. Wala eh. Wala, meron mga gasolinahan pero hindi kagaya nito na may mga puno, talagang naka-maintain. Pinagkagastusan ng government ng Amerika yung ganitong mga rest area nila. Napakaganda. Kagaya ito, yung mga babakasyon or walang mga trabaho, kundi gumala lang. O tingnan mo, ito yung washroom nila, ha? Napakaganda dito. Tingnan mo yung washroom nila, may tubig pa, pwede kang uminom. So sa lalaki. So look at this. Okay, ito yung rest area ng US. Napakaganda. Napakalinis, as in pagpasok mo pa lang sa restroom nila, mabango, well maintained, talagang merong mga taong naglilinis. Kaya maengganyo ka talagang tumigil at magpahinga muna saglit. Kaya ito, papahinga muna ako, mamaya uli. Diba? Kasi nga maganda eh. Tapos may mga nagko-comment na naman, meron yan sa meron yan sa 401. Hindi nga, sa 401 baka meron, but malaki yung Canada. Kailangan ng maraming rest area yung Canada dahil maraming truck. Halos ang tumatakbo sa buong Canada, ang daming truck, ang dami. Kailangan namin ng rest area na pwede kami magpahinga saglit, no? Hindi lang sa gas station. Yung may mga ganito ba, may mga puno, di ba? Napakaganda. So, yung aking load nagmula sa Saskatoon. Then yung binaybay ko na mga state, dumaan ako ng Saskatoon, Esteban, North Dakota, Minot,
Tulog na naman sa Minot, then nag-start na naman ako sa Minot. Natulog ako sa Sioux City, sa may Iowa. So dumaan ako ng North, South, Iowa, then Missouri, sa Kansas. Tama ba yun? Yung ang Kansas ba na nasa Missouri State, I think, no? And then yung after ng Missouri, papasok naman ako sa Arkansas. Mamaya-maya lang, then doon ako magpapalipas naman ng gabi. Then tomorrow, nasa Mississippi na ako, sa Meridian. Yung aking pupuntahan ay St. Louis sa Meridian, Mississippi. So bali ilang ano yun, ilang North Dakota, South Dakota, Iowa, Missouri, Arkansas, 5 state bago ko makarating sa Mississippi. Napakalayo, malayo siya. So yung aking oras ay hinahati-hati ko dahil nga kailangan makarating ako ng Mississippi ng that day, and then meron pa akong driving hours na makabalik ako sa Canada para magamit yung recap. Kasi hindi ako pwedeng mag-reset ng 34 hours dito sa America dahil takes time, mahaba masyado yung 34 hours. Isang araw mahigit kang nakatambay, so kailangan paabutin mo yung oras mo ng yung oras mo ng 8 days pag nasa loob ka ng Amerika para makapag-recap ka at makabalik ka ng Canada pa utay-utay, paunti-unti. Okay, so try kong palipad ng drone.
ko eh, bakit dito niya ako pinadaan? Dapat doon ako sa taas, papuntang St. Louis. Oh no! Ba, nakalibre kayo ngayon ng gala sa Kansas ah. Pansinin nyo, nasa gitna ako ng 3 lane tumatakbo. Okay lang yun, okay? Wala siyang problema. Kasi kung dito ka sa right lane, makikita nyo yung mga kotse doon, magme-merge yan sila. Papasok sila dito sa 3rd lane, no? So lilipat ka na naman dito sa gitna. Alright? Kasi pagbibigyan mo sila para makapag-accelerate eh. Hindi sila dapat tumigil doon sa kalsada na kung saan magme-merge ang highway. So, lilipat ka sa gitna para maka-accelerate. Kaya ang ginagawa ko, dito ako lagi sa gitna ng highway para diretso-diretso ako. Hindi ko na kailangang palipat-lipat ng lane. Unless kung talagang mag-i-exit ako sa highway. Tapos yung aking GPS and 3 kilometers kakaliwa ako. So kaya itong kalsada nito maghihiwalay ito eh. Maybe may papuntang kaliwa, may papuntang kanan. So kaya dito ako sa gitna para kung ano man mangyari, pwede akong kumanan, pwede din akong kumaliwa. Hindi na ako maglilipat ng lane, change lane ka ba, para papunta ng kaliwa. Kung sa gitna ka lang, legal yon. Huwag ka lang dito sa fast lane, no? Huwag ka dito sa fast lane kasi itong kabilang ito, makikita nyo bakante. Yung iba, matigas ang ulo. Para lang yan sa passing lane yung mag-overtake sa'yo. Pagkatapos mong mag-overtake, balik ka sa 2nd lane at saka sa 3rd lane. Huwag kang magbabad dito sa passing lane. Baka dito ka sa Amerika mahuli. Makikita nyo bakante yung passing lane. Okay? Makikita nyo bakante yung passing lane. Diba? Kasi nga walang nagbabad dyan sa passing lane. Bumabalik sa 2nd lane at saka sa 3rd lane. Magulo, no? Naintindihan, di ba? So papasok ako sa Kansas City downtown. So ito yung papuntang Kansas City downtown sa left side. Keep left to I-29 South, then keep left. So lilipat ako sa slow lane kasi itong dinadaanan ko ngayon ay fast lane. Ito yung slow lane dahil divided highway na siya. So ito yung fast lane. Two left lanes. In 1.5 kilometers, keep left to I-29 South. Then ito yung magme-merge naman ako ng kalsada kasi ito yung main highway, ito naman yung merging lane. So signal ka na, huwag ka munang lumiko, signal ka lang para ma-aware yung iba na kakaliwa yung truck or magme-merge yung truck sa gitna para mapagbigyan ka. So ang speed limit ay 55, down ka ng 55. Sundin mo lang yung speed limit. Hindi naman siya nag-minorde. Sundin mo lang yung mga signs. Wala kang problema. As in, wala kang problema pag sinunod mo yan. Huwag matigas ang ulo dito sa lugar na dayo lang tayo. Hindi natin bansado. Kaya kailangan sumunod tayo sa batas nila. Ewan ko nga ba bakit ang mga Pilipino sa Pilipinas napakatigas ng mga ulo, no? Ayaw sumunod sa batas. Tapos may nag-comment pa na bakit yung mga Pilipino pagdating sa ibang bansa sumusunod sa batas, pero pag sa Pilipinas hindi nasunod. Nasunod ako sa batas ng Pilipinas. Yeah. Okay, welcome to Kansas City, guys. Okay, makikita nyo, ito na yung Kansas. And nakarating din kayo
nakarating din kayo ng Kansas. Kaya enjoy. Hindi ko lang alam, hindi ako sure kung pag naka-play kayo sa inyong smart TV dyan sa inyong mga bahay, kung malinaw ba siya. Kasi ang ginagamit ko na pixel nito ay 1080 lang, hindi siya 4K. So i-comment nyo lang sa akin kung malinaw sa TV ninyo yung tong gamit ko na GoPro sa taas, dahil 1080 lang tong ginagamit ko, hindi siya 4K. Kasi pag 4K yung aking pixel, yung resolution ko, ay madaling mapuno yung aking memory card. In 1.5 kilometers, keep right to US 71 South. Kahit hindi na kayo pupunta ng Amerika, ayan o, libre na. Libre nyo nang makikita. Kaya isang thumbs up lang. Isang thumbs up lang sa akin. Yung mga nanonood sa TV, punta kayo doon sa phone nyo, i-like nyo naman. Yun lang, like lang ang kailangan ko. Kahit hindi nyo na i-share, that's okay. Like lang. Then mag-iwan kayo ng mga positive or negative na mga komento. Tatanggapin ko yan. Debit card or credit card. No? Kitang-kita nyo na, no? Be in either of the two left lanes. So maghihiwalay na naman ang kalsada. Dito ako sa left side. In 900 meters, keep left to I-70 East. Pero na ba ito? Dito na ako magpapalipas ng gabi dahil wala nang maparkingan mamaya. So dito ako sa ano lugar to? Malapit sa Sykeston I-55. Sa Flying J at merong pasaway na pickup truck na dito nakaparking. Ayaw niya mabante. Hindi naman siya nag-fuel up, but ayaw niya umalis sa bay. Kailangan kong mag-fuel up. Hinihintay niya. Ayaw pa talaga niya umabante sa unahan. Hinihintay niya pala talaga yung ano. Yan pala ang driver. Matigas. Talagang pinarada pa niyang sasakyan sa bay. Pwede naman niyang i-abante doon sa unahan. Parang may-ari ng gasolinahan ah. Diba? Pwede niya i-abante doon sa unahan eh. Doon niya parada o para hindi siya sikat lang tong GMC nito. Yo, Kusuna. Big boy. You're doing the thin driver? You're doing the thin driver? Where's your truck? I'm going to flatbed over there. Your own truck? Yeah. What? Your own truck? Wait, 5 minutes. Oh, this is my channel. Is this your wife? No, that's from US, from Ohio. That's another blogger. Oh. Yeah, from Ohio. Her husband is American, a white guy. This your truck? Oh yeah, old truck. Punong-puno. Punong-puno. Maraming parking, daming bakante. Yan ang dami oh. So hindi na ako dumiretso, mga 64 kilometers na lang ako. But tinigil ko na dito.
Okay, so dito ko na tatapusin itong aking video. Ito yung pang third day. 3 araw ko sa biyahe papuntang Mississippi. Kasi nung unang biyahe ko ay ilang kilometers lang yung tinakbo ko. Tumigil na ako sa Minot sa North Dakota. So kahapon nag-full ako ng almost 11 hours. Then ngayon ay 10 hours and 15 minutes yung ginamit ko na oras. So meron na lang akong bukas 6 hours or 5 hours and a half papuntang Mississippi dun sa aking destination. Papasok ako ng I think Arkansas, then Mississippi. Yeah, sobrang init. And yun nga, yung mga nakausap kong mga negro doon, dahil nga nakita na may GoPro ako dito, alam lang nagbablog ako, so humingi ng aking YouTube channel, baka nagkaka-interest na panoorin yung aking mga videos. Anyway, so maraming salamat sa mga nag-support sa Pinoy Trucker. Keep safe and keep on trucking. And shoutout nga pala sa mga membro ng World of Trucks, sa aking mga admin, si Ricky Ando, si Pri Ricky Ando, si Sergeant Mayo, si Paring Dwight, and saka si Johnny Abueva. And shoutout din sa lahat ng membro ng small YouTubers and sa mga nag-like sa The Trucker page. At saka yung t-shirt nga pala, t-shirt natin na Pinoy Trucker dyan sa mabibili nyo sa Pilipinas, yung Keep on Trucking, nandyan sa screen nyo, Pinoy Trucker, at saka yung Ice Road Trucker. Yung Shopee account ilalagay ko sa description, hanapin nyo na lang sa description, i-click nyo lang, nandun na yung sizes from small up to 3XL. So pwedeng mag-shift around the globe, kahit sa Mars pwede pa. So kahit nasa ibang bansa ka or within Pilipinas ka or kahit saan ka, pwedeng i-ship ng aking nagsusupply ng aking merch dyan sa Pilipinas. So kung gusto nyo akong suportahan sa mga merch ko, nandyan sa Shopee yung aking merch na mga Pinoy Trucker, Keep on Trucking, and Ice Road Trucker. So keep safe and keep on trucking. Pinoy Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on